never give up without a fight. Amen? Bago ka sumuko, siguraduhin mo na lumaban ka. At kung lalaban ka din, bigay mo na ang lahat. Amen? As the saying goes, quitters never win, and winners never quit. Meron po akong isang nakausap na nanay, kinakwento niya yung kanyang anak sa akin. Father, tong anak kong ito, miracle baby ko. Kasi nung sinilang ko siya, 7 months pa lang. At nung pagkalabas, agad sinabi ng doktor, Mami, wala na po talaga. Hindi po humihinga. Nagkukulay blue daw po yung bata. Hindi po matanggap ng ina. Anong ginawa niya? Pinagsasampal yung anak, pinagpapalo, siya mismo, minout to mouth yung anak niya, tinatapik yung kanyang dibdib, kinakausap yung anak, sabi, Nak, lumabang ka, lumabang ka. At alam niyo po, pagkatapos daw ng mga mahigit 1 oras, huminga yung bata, nabuhay, umiyak. Kung agad tinanggap nung nanay na wala na, di sana wala siyang isang magandang anak ngayon. Kayo po, kumusta yung laban nyo sa inyong mga problema? Makikita niyo po, ito ginawa ng mga karakter sa Ebanghelyo. Kahit na wala na, may mga taong umiiyak na dahil namatay daw yung anak nitong isang opisyal. Anong ginawa niya? Hinanap niya si Jesus. Lumuhod siya sa harapan niya. Nagmakaawa siya. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Dahil nakita niya, nagpakumbaba itong ama, agad-agad sabi, Jesus rose and followed him. Walang dalawang salita, agad-agad sumunod ang ating Panginoon. Kahit na pinagtatawanan ng ating Panginoon, sinabi, wala na, patay na. Sinasabi ng ating Panginoon, buhay pa, may pag-asa pa. Binuhay niya ang patay na bata. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil merong lumaban. Dahil merong hindi sumuko. Tingnan niyo po yung babae, 12 years na may sakit, maagas, dumadala yung dugo sa kanya. Ang dami na niyang doktor na pinuntahan, dami na niyang gamot na ininom, wala pa rin, halos naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Pero sumuko ba siya? Hindi. Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, kahit na mahawakan ko lang, yun yung para sa kanya, pananampalataya niya, pinaglalaban pa rin niya ang kanyang sarili. Pagkahawak niya, tumigil yung pagtagas ng dugo sa kanya. Gumaling siya, lumakas siya. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil hindi siya sumuko, lumaban siya. Palakasin niyo ang inyong mga loob. Pag gusto mo nang sumuko, pag nawawalan ka na ng pag-asa, pag nalulungkot ka na, sabihin mo, laban! Meron ako naririnig sa TikTok, baka narinig nyo na rin sa Facebook, sinasabi, bakit nyo sinasabihan yung mga tao na lumaban? Hindi naman mandirigma. Pagod na yung tao eh. Pero kung babasahin niyo po ang Biblia, ano ang nakasulat? Galing po kay Timoteo. Fight the good fight for the faith. Sinasabihan tayo, mandirigma tayo. Kung hindi ka lalaban, hindi ka magtatagumpay. Kung pagod ka ng lumalaban, magpahinga ka lang. Bakit hindi tayo kailangan sumuko kahit na palagi tayong nabibigo at nasasaktan? Kasi po tandaan nyo, meron pa ring mga taong lumalaban. Sana makakuha ka ng inspirasyon at lakas sa kanila. Meron mga dyan, nagbabasura lang. Pero hindi tumitigil sa pagbabasura. Amen? Ikaw, may pera ka na, may bahay ka na, may kinakain ka ng mabuti. Pero bakit nadidepress ka pa? Meron iba dyan, may sakit, pero hindi tumitigil sa paglaban. Naniniwala na sila'y gagaling. Ikaw, ano yung sakit mo? Diabetes? Vertigo? Isipin mo, meron taong mas may malalang sakit kesa sa'yo. Oo, ang tagal-tagal na nanloloko ng asawa mo sa'yo. Pero ang tanong, ginawa mo na ba ang lahat? Ayaw niya magsimba. Baka yun na lang, yung pwede mo magawa. Pag pumasok sa simbahan, pag nakausap ang pare, pag nag-counseling kayo, pag nag-marriage encounter kayo, baka yan ang susi. Ginawa mo na ba? Dito po sa isang sakop ko, balita nila sa akin, may nakita po silang isang bata. Sa malit na sanggol, tinapon. Kawawa. Nilagay lang po sa eco bag. Tinatanong nila, sino naman yung walang puso na magtatapon ng bata?
Natuntun din po, nakita. Grade 12 pa lang, nabuntis. Nahihiya daw sa kanya mga magulang. Nalungkot po ako sa balita. Bakit? Kasi ang dami ko pong mga kaibigan gusto magkaanak, pero hindi magkaanak-anak. Ginawa na ang lahat. Nag-pilgrimage na nga sa ibang bansa. Sumayaw na nga sa Obando. Kung ano-ano na nga ang ininom. Kung kani-kanino na mga doktor ang pinuntahan. Di magkaroon ng anak. Pero hanggang ngayon, nagpapadasal, nananalangin, nananalig. Pagkatapos, mayroong mga iba dyan. Binigyan, biniyayaan ng supling. Ganun lang kadali sa kanila para itapon. Di ba? Nakakahiya naman para dun sa mga ibang tao na hindi nawawalan ng pag-asa, lumalaban. Dahil meron silang pagnanais na magkaroon ng anak na magkukumpleto sa kanilang pamilya. Pag malapit ka ng sumuko, alalahanin mo, isipin mo, yung mga ibang tao na hindi sumusuko, kahit na bigat na sila, kahit na pagod na sila, kahit na lungkot na sila, kumuha ka ng inspirasyon sa kanila. At huwag mong kakalimutan, nandiyan ang Diyos, naghihintay lang sa'yo na lumapit. God is our hope because God is our life. Lumaban ka na ba? At kung lumalaban ka man, binigay mo na ba ang lahat? Kung hindi pa, magdasal tayo at tulungan ka ng Diyos. Palakasin, naway wag kang susuko dahil malapit na makakamtan mo ang iyong hiling. Malapit na tatanggapin mo ang grasya mula sa Diyos.